Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kaming muli para sa isa na namang edisyon ng ating programang Global na Tayo. Nasusubaybayan niyo po kami sa pamamagitan ng ating live Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din, kami po inyo mapapakinggan sa ating live audio streaming. Kung wala pa ho kayong yung pong ating PBS audio app, inaanyayahan po namin kayong mag-download nito. Sa inyo pong cellphone, kung ang gamit po ninyo ay smartphone o Android phone, punta lamang po kayo sa Google app. Ayan. Tapos i-type nyo po doon sa browser ng Google app, eBox PBS Receiver. E as in elephant, B as in victory, O as in October, and X as in Xerox. And then, PBS Receiver. Pag nakita nyo na po yan, nahanap na, itap nyo lang yon, i-download nyo. At kapag na-download nyo na po yan successfully, makikita nyo na po ngayon yung mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kabilang na po ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lang doon sa tile icon ng Radyo Pilipinas World Service at mapapanood at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. Siyempre, napapanood din tayo sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Kaya't amin po kayo inaanyayahan, like, share, subscribe dito po sa ating mga social media platforms. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa ating Master Control, si Miss Susan Aison, na hindi po, sabi ko nga, paulit-ulit ko sinasabi, hindi tumatanda at lalo pang bumabata. At gumagamit sa sobrang pag-atras po na kanyang edad, gumagamit na siya ng baby bottle. Ang cute po kasi niya. Tignan nyo, kung makikita nyo lang, minsan ipapan namin yung camera para makita ninyo kung anong ginagawa ng ating mga kasamahan sa Master Control. Siyempre, kasama rin naman natin sa ating Wirecast, si Hero, na nagpapanggap naman binata. Sabi niya, hindi. Meron na, Meron na. Sorry, Step. And of course, sa atin pong katuwang sa ating sa live audio streaming natin, kanina nandyan si Leo Magpayo. Okay. And of course, sa production side, ito yung ating walang kamatayang duo. Ayan, yung ating Batman and Catwoman ng ating programang Global na Tayo. Siyempre, si Miss Stephanie Vicente ang ating producer. And of course, ang kanyang partner, si Mr. Jerome Toledo. Yan, sama-sama pa rin po tayo ngayong araw. Buong pwersa kami maglilingkod sa inyo ngayong edisyong ito ng Global na Tayo. Pero bago lahat, patitikimin ko kung ang pag-uusapan natin. Unang-una, hindi natin maaalis. At alam kong nakarating na rin sa ating mga overseas Filipino workers at mga kababayan Pilipino na ninirahan at nagtatrabaho abroad ang nangyari dito sa NAIA Terminal 1, kung saan, sinasabi ko nga po nasawi. Ang bigat sa kalooban, nasawi ang 2 katao at ikinasugat ng marami nang rumagasa ang isang sport utility vehicle o SUV diyan po sa may departure area ng NAIA Terminal 1 na ikinasawi po ng 2 katao at ikinasugat ng marami. Dalawa. Isa pong 28 taong gulang at isang 5 taong gulang na babae, na ito po ay naghahatid lamang sa kanyang ama na isang OFW pabalik ng Europe para magtrabaho. Yung pong bata na 5 taong gulang ay nasawi kasama nung kanyang ina na malubhang nasugatan at kasalukuyan pa rin pong nasa ospital, nasa ICU habang tayo po ay nagde-deliver nitong programang ito. At hagulgol, hinagpis, dangis ng isang ama ang inyo pong kung marinig po nyo at makikita yung tangis ng isang ama
Kasi ang backstory nito, ito pong kababayan nating OFW na ama nung batang nasawi. Matagal na niyang di nakikita itong anak niyang babaeng ito. I think this is the first time na magkikita sila. Kasi nung umalis yung amang lalaki, parang nasa sinapupunan pa yung bata. No? Kaya nung pagbalik nung amang lalaki, pagbisita niya, pabalik niya dito sa Pilipinas, tuwang-tuwa siya, nakita sila nung kanyang anak. Ang masakit, nung paalis na, pabalik na ng Europe, nangyari itong insidenteng ito. Alright? And, isa po yan sa talagang heartbreaking story. Pero hindi lang po yan. Dahil marami pa mga road accidents na nangyari prior to this one. Tulad po nung nangyari sa Esitex. Tulad nung nangyari sa Esitex. Ilan ang namatay doon? Meron ding namatay doon. Marami rin ang nasawi doon. At may mga minors din na nasawi doon. At may nakaligtas na isang minor doon sa Esitex, pero namatayan naman ng kanyang mga magulang. Alright? So, marami pa ho tayong pag-uusapan at marami tayong itatapok. Later on, makakasama po natin ang ating Department of Migrant Workers sa panguna ni Secretary Hans Leo Kakdak para malaman naman po natin yung mga assistance na maaaring ibigay ng DMW para sa ating kababayang Pilipino, no, na OFW na ama nitong anak na nasawing bata sa nangyaring insidente po dyan sa NAIA Terminal 1. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Nagbabalik po ang inyong programang Global na Tayo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. At sa pagkakataong ito, kasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang ating pong butihing kalihim ng Department of Migrant Workers, Secretary Hans Leo J. Kakdak. Magandang umaga po, Secretary Kakdak. Si Ray Sampang po ito at sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Kari, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Alright. At syempre, medyo nagulat, nasindak ang ating mga kababayan sa nangyaring insidente po, no, ng aksidente dito sa NAIA Terminal 1 kung saan nasawi isa na 5 taong gulang na batang babae na anak po ng isa nating overseas Filipino workers. So nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon sa Kakdak na makausap Yes. itong ating kababayang ito? Maghapon na nagtungo ako sa funeral home kung saan nakadaupalad ko ang ama ng nasawing bata dito sa senseless na insidente dito sa NAIA kahapon. At nagkaroon ng pakikipag-usap, pagbibigay ng assurance, ng suporta at tulong. Condolences on behalf of the President na ipinaabot ko sa ating mahal na OFW. At truly heartbreaking, Kare, itong nangyari. Ako naman din ay may anak din na I also have a daughter, and so talagang kasabay ko nagdadalamhati yung amang OFW natin kahapon, and nabigyan siya ng spiritual counseling. Siya na rin naman na nag-request sa akin, yung isa sa una niyang binanggit, kung maaari may makausap siyang pastor, at dalawa ang spiritual counselors na kumausap sa kanya, isang Roman Catholic priest
at isang Christian pastor. Mhm. So, and of course nandun din na kami maghapon para makapiling siya at mapadama ang pakikiisa at pagsuporta. Sa ngayon, of course, nakikiisa rin tayo sa kanya sa karaingan ng hustisya. Mhm. Kasi yun talaga ang nasa damdamin niya. Mhm. Mabigyan ng hustisya itong pagkasawi ng kanyang anak at mabigyan ng madala sa hustisya, sa husgado, isang kriminal na kaso itong Salarin. At nakikiisa kami sa kanya. We join his call for justice sa kamatayan ng kanyang anak. And rest assured, we have at round the clock 24/7 assistance. Meron social workers and nurses surrounding him to guide him through this very, very, very heartbreaking, traumatic occurrence sa kanyang buhay. Yes. Kakahiwalay lang nila Sir Ray. Oo nga. Paalam lang niya. Oo nga, napakasakit Sec Kakdak. Tulad nga po na nabanggit nyo, kayo isa ring ama, may mga anak din. Nakikita namin sa video yung hagulgol, yung hinagpis niya doon sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak ito, no? Sec Kakdak. Nag-iisang anak at yun nga yung kwento ko na kakahiwalay lang nila maybe 10 minutes since he said goodbye. Meron pa nga daw huling lambing sa kanya, humingi pa ng C2 yung bata sa kanya, yung iced tea. Oo. At pinagbigyan niya, syempre, unika iha. At ayun, it did not take long, 10 minutes, hindi pa siya nakapag-check-in na naramdaman niya Okay. Kasi lumabas siya na pwede naman magmasid lamang pero talagang naramdaman niyang kailangan niyang lumabas at doon nga nalaman niya ang trahedya. Sus. Kinasapitan ng kanyang Pero nag-iisang anak. bukod dito sa anak niya, Sec, itong asawa niya, I think na badly injured din. At 3 silang family members din na ospital. Yung pamangking babae, ngayon makakalabas na sa ospital, may tama lang sa ulo. Yung nanay ay meron ding bodily injury but out of harm's way. Yung asawa kagabi ay naoperahan at ang balita ng panig ni Sir Ramon Ang at mga nurses natin mula sa OWA at sa DMW team natin, regional office, ay successful ang operation. At sana ay makarecover siya. Okay. At makapiling yung kanyang esposang Okay. Pero OFW. opo, so nakikipag-coordinate naman po sa inyo itong si Mr. Ang, yung itong new NAIA corporation natin. Yes, we are fully in touch with the NNIC, and not just the NNIC but SecVince and the DOTR. We are fully in touch with them, coordination. DOTR naman ang in charge dun sa isang nasawi. Tayo rin nakikisa at dalamhati. Nakilala ko yung pamilya rin ng isang nasawi. Although hindi siya OFW. Siya ay businessman sa pagkakaalam namin. At DOTR and NNIC fully handling that the support naman to the family of the businessman who was also fatally wounded kahapon. Paano po ngayon ito, Secretary, dahil hindi na tumuloy papuntang Europe itong kababayan natin? Paano po ang tulong naman dyan para sa kanyang employer? Naka-alerto na, kilala na namin yung employer at naka-alerto na yung ating labor attaché on the ground. Kinakausap na yung employer para ipaliwanag ay 100% sure na maunawaan ang Czech Republic, ang Czech employers, napakabait at I am sure maunawaan nila ang sitwasyon at bigyan lang ng sapat na panahon na magluksa ang pamilya ng ating mahal na OFW. Parang napakahirap Sec Kakdak para sa isang magulang. Kung di po ako nagkakamali ngayon lang nakita nitong kababayan nating OFW, tong anak niya. I think nung umalis ito, nasa sinapupunan pa yata yung bata.
Oo, siya ay galing siyang Taiwan eh. Siguro mga higit kumulang mga 10 taon mahigit siyang OFW. Galing siyang Taiwan and doon sila nagkakilalang mag-asawa at from there nagpunta siya sa Czech Republic at yun nga ang kanyang pinagtatrabahuhan ngayon. Kaya't nandun naka-activate na rin yung ating Yes. labor attaché sa bansa na yun. Alright. With that, Secretary Cagnac, maraming salamat po at I know napakahirap po nitong sitwasyon ngayon, although nandiyan po lagi ang DMW, pero I know your assistance is always there, pero syempre I know with a heavy heart nakatutok pa rin kayo dito sa sinapit na ito ng ating kababayang OFW pati ng kanyang pamilya. Ano po? Yes po. No, huwag kayong mag-alala, Kare. No less than the President himself has given clear instructions to provide full support and assistance to the family, lalo na sa ating OFW na ama. And yung constant monitoring ng sitwasyon ng asawa na nasa ICU pero stable na, successful ng operation. And hanggang sa maihatid sa huling hantungan ng bata and pati sa pagbabalik muli sa trabaho ng ating mahal na OFW. With that, maraming salamat po, Secretary Hans Leo Cagnac, sa oras po na ibinigay po niyo muli sa atin. Salamat, Kare. Mabuhay po kayo. Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagnac. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sakripisyo ng overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagdaraos ng konsyerto sa palasyo na handog para sa ating mga bagong bayani. Sa bawat bansang aking napupunta, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. That makes me truly proud to be a Filipino because of how well you have represented us beyond our shores. You're serving with passionate hearts and genuine smiles. Lubos na pasasalamat ang ipinarating ng Pangulo sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. This time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding. Nung pumasok ako sa TESDA, lumawak pa yung knowledge ko regarding sa bakal. Tapos hindi ko expected na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. This administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. I'm certain we will not only survive but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, sama-sama gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts.
National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa mga nalalabing bahagi ng ating edisyon ngayon ng Global na Tayo. And for ito, kailangan ko ito mapag-usapan. Nako, talaga naman, ito namang si US President Donald Trump, bukod sa pagpapataw ng napakalalaking mga taripa laban sa iba't ibang mga bansa, maging sa kanyang mga kaalyadong bansa, itong si POTUS, itong si President Trump ng US, hindi ko malaman kung anong pumasok sa isip nito. Ano ba tong tawag dito? Step meme ba? Paano ba pronunciation nito? Memes, yun, memes. Ayan. Naglabas ng meme. Sa kanyang sariling sa kanyang Truth Social page. Ano, tama ba? Truth Social page nilabas niya. Ano nilabas niya? Minamak niya. Ano ba sa Tagalog ang mock? Parang ginagaya niya, no? Pero ginagaya niya in a negative impression, in a negative way. Ba't ko nasabi yan? Dahil sa kanyang Truth Social, itong si US President Trump, pinakita niya na nakaupo siya sa isang papal throne. Nakasuot siya ng white vestment at mitre. Tsaka yung isang finger niya nakataas. Yung minimimik niya, ginagaya niya yung traditional posture ng isang Santo Papa. Matatandaan po ninyo, kamamatay lang, kapapanaw lang ni Pope Francis. At kasalukuyan pong nakaschedule na makapili ng bagong Santo Papa. At magsisimula na po kasi yung tinatawag na secret conclave, kung saan mamimili ang mga kardinal ng bagong papalit sa namayapang Santo Papa Francisco o Francis, no? Kaya hindi ko malaman kung anong pumasok dito sa isip ni Donald Trump, ni US President Donald Trump. Hindi na nga maganda itong ginagawa niyang pagpataw ng mga taripa laban sa iba't ibang mga bansa. Lalo na pinapatawan din niya ng kalalaking mga taripa yung mga kaalyado niyang bansa. Maging tayo po, napatawan yan. Ng taripa. Okay, pero kasama ang Germany, kasama ang South Korea, kasama ang Japan, kasama ang Canada, kasama ang Australia. The usual allies niya, pinatawan niya ng taripa. Karagdagang taripa, hindi po bago yan, karagdagang taripa. Tapos gagawin niya ito. Ano bang pumapasok sa isip nitong si US President Donald Trump? Kung ito man ay biro, hindi ito magandang biro. At sana hindi niya hopefully praying na hindi niya sinasadya, because may balik yan. Kaya ibig sabihin, ito pong ating Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, lalo na sa pangunguna ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David, binatikos itong ginawang ito ni US President Donald Trump. Posting sa pamamagitan po ng isang AI-generated image. Posting of an AI-generated image of himself na naka-costume, nakasuot ng damit na ginagamit ng Pope. Sus Mariosep. Ito pong ating Cardinal David ay bishop din ng Caloocan. Kinondemn niya itong post na ito dahil nakikita po niya disrespectful para po sa namayapang Pope Francis, na namayapa po noong April 21 at the age of 88. Nagsilbi si Pope Francis ng 12 taon bilang pinuno ng Catholic Church. Ayan. So ano bang pumapasok?
yung pong mga kababayan nating Pilipino naninirahan at nagtatrabaho abroad, lalong-lalo na sa Estados Unidos, ay ano pong nangyayari sa inyong presidente? Bakit pati yan ginagawa niya ng ganyang mga AI generated? Pwede naman niyang i-take down yan. Pwede naman niya, di ba? Pwede naman niyang hindi i-post yan. Pwede naman niyang gawin yun eh. Bakit pa? Anong meron? Pumunta ka pa naman sa Pumunta ka pa naman doon sa burol niya. Di ba? Pumunta ka sa burol niya. US President Donald Trump. Hindi ko malaman kung alam ba ni imposible namang hindi malaman ni US President Donald Trump ito dahil pinost do sa 'di ba sa kanya yung sa kanya yung post yung website na yung tinatawag na social media platform na yon na Truth Social, sa kanya yun eh. Siya ang bumuo nun eh, 'di ba? Imposible hindi niya alam, 'di ba? So hindi ko malaman, pero hindi ko malaman kung alam niya o hindi. Pero kung alam man niya o hindi, dapat tinake down kagad yun. Okay? At kung ano man yun, kung AI generated man yun at hindi niya alam na may nangyaring ganon, dapat siya kagad, naglabas siya kagad ng advisory. Hindi eh. So nakita pa ng marami para makita ni Bishop David. Ibig sabihin, hindi lang si Cardinal David, hindi lang si Cardinal David na nakakita nun. Alright? So that's very, very disrespectful. Kung hindi ka man naniniwala sa Catholic religion, you don't have to do that. Kung wala ka mang pinaniniwala ang Diyos sa katawan mo, hindi mo naman kinakailangan gawin yun. Remember, the Catholic Church leads 1.3 billion people around the world. Okay? So wag naman ganon, hindi ba? Sana nga po magkaroon ng kasagutan kagad dito. Alright? Hindi naman siguro. Nakikita nyo ba sa video? Nakikita ko siya ba yan? AI generated. Pero ang sa akin, sige, sabihin na nating AI generated. Pero bakit mo pinost? Pwede mo naman i-take down kagad yan. At maglabas ka ng advisory na wala kayong kinalaman dito, hindi nyo ito, etc. Pero wala nakita So, I hope, hindi ko malaman, where's the world going to? Di ba? Nakakaroon na nga tayo ng problema globally, economic slowdown dahil dito sa mga tariff na ginagawa ng US sa pangunguna ni US President Donald Trump. Pati ba naman tong religion, Catholic religion, gagawan nyo ng ganyan. Ay nako, sige po. Sa ating mga kababayang Filipinos working and living abroad, sana po nanonood kayo. Sana po nakita nyo ito. And let me know your reaction on this. Hahayaan ba natin ito? Kung kayo man ay hindi miyembro ng Catholic religion, kayo man ay protestante, kayo man ay sabihin na nating belonging to a different religion, kung sa leader kaya ng inyong religion gawin ito, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating pagsasahing papawid, ulitin ko ang ating po mga katuwang sa Master Control, si Miss Susan Aison, na nagpupuyo sa galit sa mga oras na ito, na namumuti lahat ng buhok niya sa inis. Okay? And of course, si Hero, na halos makalbo sa kakakamot ng ulo dahil sa inis niya dito sa nangyaring ito. At si Leo Magpayo, na talagang may eye bags na, kakaisip kagabi pa kung ano nangyari, bakit ganun. Okay? And of course, si Hero Lucero. Ayan. Konti na lang, iba na yung spelling. Ikaw talaga. And of course, itong dalawang magtandem, na talagang nagdidebate pa kanina pa kung sino ba ang dapat nasisihin dito sa nangyaring ito kay Donald Trump at saka dito sa nangyaring na insidente dito sa May Naiya Terminal 1. Okay? Again, our condolences sa atin pong kababayang OFW, ama ng nasawing 5-year-old na kanyang unika iha, at yung 28 taong gulang na kababayan din natin nasawi dahil po sa pagragasa ng isang sport utility vehicle diyan po sa may departure area ng Naiya Terminal 1 na ikinasawi nga po ng 5 taong gulang na bata at nung 28 taong gulang na kababayan natin. Our hearts and sympathies, condolences go out sa ating kababayang OFW. At nandoon na po ang Department of Migrant Workers on the same day. Nandoon na po ang Department of Migrant Workers para magbigay ng assistance sa ating kababayang OFW. And of course, si Mr. Ramon ang presidente po ng New Naiya Corporation.
yung pong may hawak ngayon ng development ng NAIA natin, ng ating international airport. At ano po ulitin ko, ang bukod sa DMW, si Mr. Ang, yung pong presidente ng new NAIA Corporation, sila po yung nagbigay din ng medical assistance mula po doon sa isang ospital. Inilipat po nila Mr. Ang itong ina ng OFW, yung pamangkin ng OFW na nasugatan din, at lato tigit itong asawa ng OFW, yung kababayan natin na kinakailangan operahan dahil serious ang kondisyon. So from there do sa isang ospital, inilipat niya sa mas capable na ospital, I think sa St. Luke's, sa St. Luke's, inilipat sa isang specialized hospital. At ngayon po, based dun sa naging panayam natin kay Secretary Hans Leo Kakdak, safe na po yung asawa at naging successful naman yung operation. And that is all paid for by the new NAIA Corporation. Yung pagtulong assistance. Siyempre, nandyan pa rin ang DMW. So, hopefully po, full recovery sa may bahay ng ating kababayan lalaking OFW na nawalan ng unika iha. Now, kung ano yung nangyari doon sa driver ng SUV, patuloy pa rin po ang investigasyon. Patuloy pa rin po ang investigasyon para malaman ang katotohanan. Pero marami pong espekulasyon kung bakit nangyari yon. Okay? So, sa ngayon, hindi tayo pwede mag-speculate kung ano talagang tunay na nangyari. Marami nagsasabi na incompetence sa pagmamaneho, hindi marunong talagang magmaneho, nakakuha lang ng lisensya. Meron naman siya nagsasabi na nagulat, nataranta dahil meron daw siya nakita sa sasakyan na dumaan sa harap niya. Pero marami pong speculation. Maraming speculation kung ano naging nangyari. Wag muna tayong mag-speculate. Ang importante, tumutok tayo sa kalalagayan ng ating kababayang OFW na lalaki na nawalan ng kanyang unika iha, at yung pamilya pa niya, yung asawa, na patuloy pa rin po nagre-recover habang tayo nagpo-programa. Pero out of naging successful naman ang surgery. Prayers po ang kailangan nila. Hindi speculation. Prayers ang kailangan po nila, at hustisya. Yun ang kailangan po ng ating kababayan. Muli, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at hanggang sa muling edisyon ng Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!